Welcome back po sa Panahon TV. Sa punong ito para po sa ating mga kababayang maaga pong lalabas sa kanilang mga tahanan. Alamin muna natin gaano kaya kalaki ang chance of rain na maaari po nating maranasan sa mga susunod na oras. Alamin po natin sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. So ito po makikita po natin sa kanilang website. Meron po yung mapa ng Pilipinas at yung mga kulay po dito, meron po yung ibig sabihin dito sa ating color scale. Ito po yung percentage ng ating chance of rain mula po yan 0%, paakyat po yan sa 100%. Unahin po natin yung mga areas kung saan napapansin po natin na medyo malaki yung tsansa na makaranas po ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Inaasahan po natin yan dito sa eastern portion ng northern and central Luzon, pati na rin po dito sa may Calabarzon, Bicol region area at pati rin po dito sa may eastern Visayas at ganoon din dito sa may western Visayas. Ayun po nakikita po natin at ganoon din dito sa tip ng Zamboanga Peninsula. So inaasahan po natin sa mga nabanggit na areas ang 50 to 70% chance of rain. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, natitirang bahagi din po ng Visayas at ng Mindanao, inaasahan po natin ang 10 to 30% chance of rain. Pero ito po, paalala po natin, posible pang magkaroon ng mga pagbabago dito. Kaya para po kayo mismo ay makita rin ang mga detaleng ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv para po mapuntahan din ninyo yung link papunta po dito sa Project NOAA ng DOST. At ngayon po, i-check na po natin kamusta na kaya ang lagay ng mga dams, lalong-lalo na po dito sa bahagi ng Luzon. Ngayon po, nakabantay pa rin tayo sa tatlong dams, kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan, at ganun din itong Angat Dam. Unahin po natin ang Angat Dam, matatagpuan po natin ito sa North Sagaray, Bulacan, at yan po, nagbibigay po ito ng supply ng tubig. Dito po yan sa mga taga Metro Manila at mga karatig po natin lugar. Ayon po sa ating Weather Bureau, kahapon unang araw po ng 2015, meron po yan 214.04 meters. At kung mapapansin nyo po, mula noong last day ng 2014, meron po yan 214.14 meters. Ibig sabihin po nito, nagkaroon yan ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng negative 0.10 meters. At good news na nga po ito nga pagbaba pa ng water level nito dahil pumaabot ulit natin yung kanyang 210 meters dahil nga po yan po ay above na sa kanyang flood season high water level. At patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw. Ang ikalawang dam po na ating minomonitor, yan po yung Magat na matatagpuan po natin ito sa bahagi naman ng Isabela. At ito po yung inaasahan ng ating mga kababayan para po sa kanilang mga sakahan, lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon. Kahapon po, January 1, meron po yung 191.63 meters at noong December 31, meron po yung 191.78 meters. Ibig sabihin po nito, bumaba rin yung water level nito by 0.15 meters at maganda na rin po yan dahil nga po maiiwasan din natin yung patuloy pa nito nga paglagpas dito sa kanyang 190 meters na spilling level. At yung ikatlong dam po na ating minomonitor sa tulong pa rin ng Pag-asa. Ito naman, yung Pantabangan Dam, matatagpuan po natin ito sa may bahagi ng Nueva Ecija. At ito naman po yung pinagkukunan natin ng water supply para po sa irigasyon ng ating mga sakahan, lalong-lalo na po dyan sa may Central Luzon. Ayon po sa Pag-asa, kahapon po unang araw ng Enero, meron po yan 203.67 meters at noong December 31, meron po yan 203.81 meters. Nagkaroon po ito ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng negative 0.14 meters. Sa ngayon po, napakalayo pa naman ito. Yan po ay below pa rin sa kanyang flood season high water level na 216 meters. So patuloy po natin babantayan ang lagay ng mga dams na ito. Kaya tutok lang po kayo, dito lang yan sa Panahon TV. Ngayon po, alamin na po natin magiging malamig pa rin kaya ang ating panahon sa mga susunod na oras. Alamin po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito po sa Luzon, sa Baguio City, meron po kayong 13 to 22 degrees Celsius. Meron pong inaasahang mga may hinang pag-ulan. Habang dito naman po sa atin, sa bahagi po ng Puerto Princesa, meron po kayong 21 to 31 degrees Celsius. Puntahan naman natin ang Visayas area dito po sa Iloilo at ganoon din dito sa Bacolod. Pareha po ang temperaturang mararanasan. Yan po ay 23 to 30 degrees Celsius. Habang dito naman sa bahagi po ng Tacloban, meron po kayong maulap na kalangitan na magdadala naman ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito po sa Metro Cebu, mataas na ang 24 to 30 degrees Celsius. Puntahan naman natin ang Mindanao area para po dito sa Metro Davao. Mataas na ang 25 to 30 degrees Celsius. Habang dito naman po sa bahagi ng Cagayan de Oro, meron po kayong 24 to 31 degrees Celsius.
At mga kababayan nga naman po, dumako na tayo sa update naman ng PHIVOLCS. Ayon po dito, inaasahan po natin na patuloy pa rin po nating mararanasan ang pagbabadya nito po nga Mayon Volcano. Pero nabawasan naman ito nga posibilidad nito at naibaba na rin po sa alert level 2. Dati po kasi alert level 3 itong babala po ng PHIVOLCS dito. And for the past 24 hours, naobserbahan po natin ang isang volcanic earthquake at patuloy po natin yung babantayan at kasabay po ng ating pagmamonitor dito ay ang patuloy ring paglalabas ng special weather forecast ng Pag-asa para po magabayan din yung ating mga kababayan dyan po yan sa May Albay. Ngayong araw na ito ng Biyernes, asahan po ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Yung agad po ng temperatura katamtaman po, meron po yan 24 to 29 degrees Celsius. At bukod po dito sa Mayon Volcano, nakabantay rin tayo dito naman sa Taal Volcano na matatagpuan po natin sa probinsya naman ng Batangas. Kahapon po sa unang araw ng 2015, nakataas pa rin ang Alert Level 1. And for the past 24 hours, naobserbahan po ng PHIVOLCS ang isang volcanic earthquake at ganun din ang pagtaas sa water level at pagbaba naman sa acidity nito. And patuloy po kayo tumutok para po malaman din po natin kung ano nga ba ang development na o latest information ng PHIVOLCS tungkol po dito sa mga aktibong bulkan na matatagpuan dito sa ating bansa. Marami pang dapat malaman, magbabalik pa po ang Panahon TV.